Hi guys! Last day na namin ngayon sa hospital. Thursday na ngayon. Bali, nanganak ako ng Sunday, October 22. Yun. So, via cesarean delivery. 4 days na kami dito. So, finally, uwi na rin kami after 4 days. Pakita ko lang sa inyo yung tsura ng room, tsaka kung ano yung amenities dun sa loob. So, yun. Okay. So, guys, ito yung typical na family room. So, yun yung bed. Yan yung dining area. Yan, yung bed ng magiging kasama nyo or husband nyo. Then, this is the toilet. Sorry, nag-i-impake na ako, guys, eh. So, medyo magulo. So, ayan. Meron kang upuan dito. So, pwede kang upo habang liligo if medyo nangihina ka pa. Yung toilet bowl is hindi siya mababa. Medyo mataas. Para, syempre, pag bagong opera ka, mahirap kang uupo and tatayo. So, ayan. Yung loob nitong cabinet is supplies. Ito, pwede nyo gandagyan ng gamit nyo. Pillowcases. Kasi dito, hindi kayo papalitan ng parang janitor or yung parang sa Pilipinas may tagapalit. Wala kayong magpapalit. So, meron kayong parang hindi siya diaper pero parang siyang pad. Pagka na-surgery kayo or kagaya ko, na cesarean. So, imbis na diaper, ganito siya. Ilalagay mo siya sa dito. So, hindi ka gagamit ng sarili mong underwear. Which is, ganito yung itsura niya. Breathable siya. So, para siya ring shorts. Lalagay mo lang sa loob yung pinakita ko kanina pad. So, ayan. Para pag, syempre, nagbi-bleed pa kayo for first few days. Gowns. These are face towels and towel. And ito, lagay ito sa bed. Para extra, para hindi mag-stain yung bed. So, ayun lang. Ganyan lang. Simple lang siya. Yung food, hindi siya dadalhin sa kwarto. Magbe-bell sila, may magre-ring ng bell. Tapos, ilalagay nila dun sa common area yung pagkain. Kayo ang kukuha. Yung tray, merong pangalan ninyo. So, kuhanin nyo lang. So, kayo rin magbabalik ng tray. Hindi siya katulad sa atin sa Pilipinas na may taga-collect, may taga-palit ng bedsheet. Dito, ang gawain ng orderly is mag-collect ng basura everyday. Tapos, yun, round the clock naman din yung nurses. Hindi lahat ng nurses dito perfect. Pero, well, everyone is knowledgeable. So, wala naman ako masasabi. And yun, press lang kayo ng call bell. Yun lang parate. Ito. Yan. Hindi katulad sa Pinas na may nagra-rounds every, basta may nagra-rounds na nurses. Walang ganun dito. Magra-round sila once na nag-endorse na yung kapalitan nilang shift. Magpapakilala lang sila. Introduce sila. Tapos, they will set out plan within the shift. Ganon. Kung meron bang ibibigay na meds. Kung meron kayong special request. So, dun nyo lang sila makikita. Otherwise, kung wala kayong kailangan, hindi nyo rin sila makikita. So, yung lang nila, i-suppress mo lang yung bell if ever meron kang kailangan.
What else? Yung kaibahan. Medyo okay yung ganun kasi hindi ka masyadong disturb. Pero, within, like for example, for me, na-cesarean ako, within 24 hours, i-monitor nila kayo. So, parang, hindi ko alam lang yung interval. Pero parang every 2 hours ata, chine-check nila kami mag-ina. Pero, after the next 24 hours, kung wala naman kayong problema, well, nag-stay lang kasi kami dahil may jaundice yung baby ko. So, monitor nila yung bilirubin ni baby. Tapos yun, kailangan ng blue light. So, dahil nga rin, wala ring araw ngayong season na to dahil pa-winter na. So, kailangan talaga siyang expose dun sa light. So, kaibahan din is sa Pilipinas, i-ICU mo yung bata pag may jaundice. Yung blue light dito, ibibigay lang sa inyo. Gaya nito. Tapos kayo mag-monitor sa baby nyo at kayo din kay lahat. So, yun. So, basta kaya ng parents, pwede nyo namang i-express kung hindi nyo kayang alagaan pa. I think, meron silang ibang protocol for that. Pero, ako, mas pinili ko na lang din na alagaan. Kasi, nurse naman tayo. So, yun. Tsaka, hindi na siya first time. So, meron din palang ganito, guys. Normally, makikita lang natin yung mga ganyan sa nursery. Pero dito, yan, nasa family room din siya. Ito masasabi ko. So, ganun lang yung kaibahan. Medyo malaki talaga. And then, gulat din ako. Sabi ko, so makaka-uwi na kami, so we just have to pack our things and go. Tapos sabi, oo, ganun lang. Hindi yung magsisettle pa kayo ng bill, na napakatagal ng discharge order, at hindi kayo makakaalis hindi kayo nagbabayad dito. Isa-send nila yung bill, and meron lang required na time kung kailan nyo siya babayaran. Baga may due date siya. So, yun yung pag nanganak kayo dito sa Finland, ganito yung setup. At least, may idea kayo kung what to expect, ano kung meron. Kasi, first time din namin. So, yun. I just want to share this information na at least kahit pa paano, diba? Ayan, napanood ko sa vlog mo, gano'n. So, yun. I'm just so happy to share this information kasi syempre, iniisip na iba, marami nagtatanong, bakit nga ba PS country ang Finland? So, I think, ito rin yung isang reason bakit. So, kayo nang humusga. Okay, so, pauwi na kami, nagre-ready lang ako, at umiiyak na yung baby ko. Yeah, so, yun. Panoorin nyo lang yung mga old vlogs muna kasi magiging busy muna tayo pagiging mommy. Wala pa tayong talagang tulog. Ayun, gutom na siya. Sige, bye! So, ayun guys, yung ito, puro mga kwarto yan. Puro mga rooms. Dito niyo kukuhanin yung food. Parang ito yung pinaka-pantry. Yan siya. Ilang cups dito. Ayan, kailangan nyo mag-pump. Pwede kayong yan. Diyan ka na pala. Hi guys! Uwi na kami! Yay!